Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mga mag-aaral, mga masigasig na mga magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiradpas Network DepEd Candon Teleskwela, Kanlungan ng Kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Teacher Bernadette Manuel, ang inyong guro sa unang episode ng ating aralin sa Filipino, Baitang Ikalima. Ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano natin naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto. Anong lugar ang nasa larawan? Tama! Ito ay Baguio City. Sino sa inyo ang nakapunta na ng Baguio? Ramdam ko marami. Bakit gusto ninyong pumunta ng Baguio? Siyempre, lahat naman tayo ay gustong pumunta ng Baguio dahil ang daming pwedeng pasyalan na magagandang lugar doon at saka malamig ang temperatura, di ba? Alam ba ninyo na may mga ibang lugar dito sa Pilipinas na mababa ang temperatura tulad sa Baguio City? Isa sa mga ito ang bayan ng Luisiana sa lalawigan ng Laguna na tinatawag na Little Baguio. Ito ay matatagpuan sa bulubundukin ng Sierra Madre. Makikita sa larawan mga bata ang bayan ng Luisiana. Ano nga ulit ang pangalan ng lugar? Tama! Ang pangalan ng lugar ay Luisiana. Gaya ng sinabi ko, ang bayan ng Luisiana ay matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. Ito ay matatagpuan sa bulubundukin ng Sierra Madre. Gusto ba ninyong basahan ko kayo ng isang akda tungkol sa isang lugar na tinatawag na Little Baguio? Oops! Bago iyan, may gagawin muna tayo. Ano yun? Heto! Bibigyan muna natin ng kahulugan ang ilang mga salita na ginamit doon sa akda na babasahin ko sa inyo. Nandirito ang mga salita na matatagpuan sa akda. Unang mga salita, simoy ng hangin. Ano ang ibig sabihin? Ito ay may kahulugan na ihip ng hangin. Nanananahan na ang ibig sabihin, naninirahan o nakatira. O, handa na ba kayo na makinig sa babasahin ko? Luisiana, Little Baguio ng Laguna. Miyerkules noon, malamig na simoy ng hangin ang bumati sa akin. Nakasakay kami ng aking mga magulang sa pampasaherong jeep. Patungo sa isang baryo na kung tawagin ay Little Baguio. Ito ang lugar kung saan nakita ko ang simpleng pamumuhay ng mga taong may sipag at may mumunting pangarap. Dito, sila ay nagtatanim ng mga halamang gulay at ang mga hayop gaya ng kalabaw at baka ay malayang nakakagala sa paligid. Sariwang isda naman ang nanananahan sa malinis na ilog. Dito ko nakilala si Carl, isang batang kasing edad ko rin. Magkaibigan ng aming mga magulang. Pareho kaming nasa ikalimang baitang. Pangarap ni Carl na makatapos ng elementarya at makapag-aral sa isang paaralang pansekondarya sa bayan. Bagamat mayroon ding mataas na paaralan sa Little Baguio. Ito ang baryo na ang hanging umihip sa bawat minuto ng bawat oras ay tila bahangin ng Pasko. Naalala ko pa nang magkakilala kami ni Carl. Kumusta ka? JJ ang pangalan ko. Ikaw? Mabuti naman. Ako naman si Carl. Ang sarap ng hangin dito sa lugar na ito. Sariwa at malamig.
Little Baguio ang tawag namin sa lugar na ito. Sabi ko nga sa tatay ko at nanay ko, gusto kong manatili na lamang kami rito. Ano ang pag-aaral mo sa bayan? Lilipat na lamang ako rito sa paaralang elementarya ng San Buenaventura. Aba, mabuti kung ganoon. Sana maging kamag-aral kita. Sana nga! Maraming salamat, Carl! O hayan, nagustuhan ba ninyo? Heto, may mga tanong dito na kailangan nating sagutin. Basahin natin ang mga tanong, bibigyan ko kayo ng 3 segundo para sumagot. Unang tanong, ano-ano ang makikita sa Little Baguio? Sagot? Simpleng pamumuhay ng mga taong may sipag at mumunting pangarap. Para sa ikalawang tanong, sino ang nagkikwento sa akda? Ang sagot ay si JJ. Tama, si JJ nga. Ikatlong tanong, sino ang bagong kaibigan ni JJ? Sagot, ito ay walang iba kundi si Carl. Para sa ika-4 na tanong, saan patungo si JJ? Sagot, Louisiana kung saan ang ito ay tinatawag na Little Baguio. Ika-5 tanong, paano mo sisimulan ang pakikipagkaibigan kay JJ? Sagot, sisimulan ko ang pakikipagkaibigan kay JJ sa paraang tulad nito. Makikipagkilala at magpakita ng interes na gusto ko siyang maging kaibigan. At para sa huling tanong, may pagkakaugnay ba ang inyong sariling karanasan sa narinig na akda? Paano at bakit? Siyempre, di ba? Sa pagpunta ninyo sa ibang lugar ay nagkakaroon kayo ng bagong karanasan sa paglalakbay tulad ni JJ. Hindi lang karanasan sa paglalakbay, kundi nagkakaroon kayo ng bagong kakilala at mga kaibigan. Masarap ang maraming kaibigan lalo na sa mga batang tulad ninyo dahil meron kayong kalaro. Laging kasakasama, nalalapitan o nahihingan ng tulong kapag may problema. Ngayon naman, ay may babasahin akong tula. Makinig kayong mabuti. Heto ang tula. Mithiin. Ang bawat isa ay may mga hangarin sa sarili, sa pamilya o ibang tao rin. Ang mga hangarin ay kayang abutin, basta't pagsisikap ang laging isipin. Ang kaganapan ng iyong mga mithiin ay makakamit basta't nanaisip, dahil ang lahat ng iyong mga tiisip may kapmalalit na gantimpala rin. Gantimpala na kung iyong susuriin, higit pa sa lahat ng iyong ikinanalangin, dahil ang Diyos ay lubhang mahabagin at walang kapantay ang pag-ibig niya sa atin. O ngayon, natapos na natin ang tula. Sagutin natin ang ilang mga tanong mula sa tula. Isulat sa papel ang inyong sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang bawat tanong. Unang tanong, ano ang pamagat ng tula? Ang pamagat ng tula ay mithiin. Nakuha ba ninyo? Magaling! Ikalawang tanong, base sa tula, ano ang dapat gawin para maabot ang hangarin?
Sagot? Magsikap. At para sa ikatlong tanong, ano ang kapalit ng bawat tiisin? Sagot? Gantimpala. Lahat tayo ay makakatanggap ng gantimpala kapag tayo ay nakakaranas ng tiisin sa ating pamumuhay. Para sa ikaapat na tanong, sino ang lubhang mahabagin? Sagot? Ang lubhang mahabagin ay ang ating Panginoong Diyos. Para sa ikalimang tanong, paano mo maiuugnay sa sarili mong karanasan ang narinig na tula? Sagot? Lahat tayo ay may mithin o mga bagay na ginusto nating makuha o abutin. Tulad na lang ng mga nais o gusto ninyong makakuha ng mataas na marka. Ano ang mga ginawa ninyo? Di ba nagpakita kayo ng sipag sa pag-aaral? Gumawa ng takdang aralin, proyekto at kung ano-ano pa. Ang naging resulta, nakuha ninyo ang inyong inaasam. O, ilan ang nakuha ninyo? Sino ang nakakuha lahat? Magaling! Kadalasan, ang mga nababasa o naririnig nating kwento o akda ay may uugnay talaga natin sa sarili nating karanasan. Bilang panghuling gawain, para sa aralin nating ito, magsalaysay ng mga pangyayari sa sarili na nagpapakita ng pagiging matapat na kaibigan. Para sa inyong sagot, isulat ito sa inyong Filipino journal. Hanggang sa muli, ito ang inyong guro sa Filipino, Teacher Bernadette, na nagsasabing, sa Filipino, makabuluhan ang inyong pagkatuto. Hanggang sa muli, paalam!